Today is World Children's Day. Kaya naman nagbabalik ang paborito nating TMJ Doctor para ibahagi sa atin ang iba't ibang kaalaman pagdating sa mga batang may special needs. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At ano ang mga dapat gawin sa pag-handle ng mga batang may ganitong kondisyon? Yan ang aalamin natin ngayon with TMJ Dentist, Dr. Josefina Valladolid sa Kada Umaga. Mga kada, i-welcome back po natin ang paborito nating TMJ Dentist, si Doc Josefina Valladolid. Magandang umaga, Doc! Good morning, Magandang umaga, Pia. Magandang umaga sa ating mga televiewers. Welcome back, Doc! Welcome back pala, welcome back. World Children's Day kasi Yes. ngayon. Today, di ba? At sineselebrate natin ang bawat bata sa buong mundo. Pero, hindi lang today, araw-araw dapat i-celebrate natin dahil deserve po nilang maramdaman ng bawat bata na pinahalagahan natin sila. Pinoprotektahan sa lahat ng bagay na pwedeng makaharm, makasakit sa kanila. Oo, ito very eye-opener sa akin kahit dalawa na yung anak ko. Saan nga ba, Doc, nag-uumpisa ang pagkakaroon ng magandang foundation para ang isang bata ay lumaking maayos, hindi lang po physically, kundi mentally. At lahat po pala yan ay may kinalaman sa behavior ng mother during pregnancy. Yes. Nutritional, emotional, mga habits niya. Doon manggagaling yung magiging foundation. Lalo na yung nutrition. At saka emosyon. Malaking kinalaman. Yung nutrition, dapat kakain ka ng prutas. Masustansya talaga. Okay. Kasi ang foundation ng ngipin natin, first ano pa lang, wala 4 weeks pa lang, nagde-develop na ang 4 weeks in the womb. May ngipin na yung mga anak natin, hindi pa pinapanganak. Alam mo, actually, baby teeth, nandoon na. No? Imagine mo, 6 weeks, nandoon ang baby teeth. Wow. 9 to 12 weeks, nandoon ka na yung permanent teeth. Naka-abangers na yung mga permanent teeth. Di ba, isipin mo, ang pundasyon nasa tiyan talaga ni Mami. Kaya very crucial yung that we eat well kasi pregnant. kung mahilig ka sa junk food, anong ngipin ng anak mo, maaga rin i-junk food So, nasa nutrition talaga. So, okay. So, Hindi Doc, pala siya, hindi pala siya namamana. Mas malaking factor ang nutrition. Mas malaking factor sa nutrition. Meron din genetics, pero more ang nutrition. Kasi yung para ka may halaman, dinidiligan mo palagi araw-araw. Maayos ang pag-alaga mo sa kanya. So, kanina po, before we started the interview, we were talking about how my firstborn, si Scarlett, has maraming sungki ng ngipin. Yes. And then Doc was telling me, baka my diet during my pregnancy with Scarlett wasn't very good. Yes. Kasi at the moment, Doc, yun na nga, parang she has more teeth than she has jaw space for. So talagang kung saan sumusulpot, ngayon naka-braces siya. So, ibig sabihin, hindi nag-develop ng tama. May may kulang. Bakit maliit? Or pwede rin may kinalaman din kasi ang genetics. Meron ba kayong kapamilya na ako po, nag-braces din kasi po pwede ako. rin genetics. Oo. Kasi namana mo yung panganamaliit ng tatay mo o nung nanay mo. Namana mo naman yung malaking ngipin doon sa Okay. At saka yung effect ng prenatal stress talaga, grabe. Oo. Na hindi alam karamihan ng mga mami. Ayan, makinig po kayo dito. Kapag nasistress kayo, kapag kayo ay pregnant, what will happen to the baby? Yung baby mo, yung emotion mo, galit ka, kung anong makimkimin ka. Di ba? Ibig sabihin, may emotional effect sa bata yon. Yung paglaki ng baby na yon, ng anak mo, kung anong ugali mo nung time na nagbubuntis ka. Halimbawa, lagi akong umiiyak or lagi akong masungit. Yun ang character din niya. Magiging iyakin at Magiging masungit iyakin din siya. May character din siyang ganon. So kapag pala sinabing manang-mana ka sa nanay mo. Yes. Kasi anong emotion mo that Depende time. dun sa... Kaya nga i-evaluate mo yung ugali mo nung time na binubuntis mo yung panganay mo at yung pangalawa mo. Naku, Doc, I can sort of attest to that. Kasi when I was pregnant with Scarlett, inaamin ko naman, because she was
parang she wasn't planned eh. Parang she came too soon. Andun yung Parang worries mo. I got married and then a month later I got pregnant right away. Wala talaga siya sa schedule. Dapat after 1 year pa siya. But since we got pregnant, so medyo may konting pag-aalinlangan, may konting parang, why so soon naman? So, Ganun. i-connect Naging iyakin nga siya, Oo. Dok. I-connect mo ngayon yung emotion niya sa pregnancy mo. Yes. Tapos si Brooklyn naman, we prayed for her. We really wanted her to happen. So happiness kami. Masayahing bata. So, ganun Totoo. nga, lilitaw talaga. So, kung anong emosyon mo, halimbawa, Dok, Kay ako, ang baby yan. emosyon ko ganito, tapos napipigilan ko lang siya. Halimbawa, talagang Madedetect pa ba si masungit baby ako, yun? di ba? Yes. Oo. Si baby, paglabas pa lang noon, nanggigigil palagi. Kaya makikita mo, baby pa lang, gumagano na yun. Kaya dapat happy ka talaga, Emma. Happy. Bawal talaga yung stress sa The paligid mo word in general. gigil, pigil. So, si baby doon, kawawa naman. At saka itong i-share ko ha, Yes, Doc. yung mga baby na malikot sa tiyan, stress sila. Kaya nagwawala sila. Hindi pala masaya yun. Hindi Akala pa masaya. naman nila masaya kasi, Mali. kinakausap mali. ako. Nagwawala siya. Hirap-hirap siya sa loob, naghahabol siya ng hininga. Ikaw ba, Mama P, nung ikaw meron ba, malikot ba si Scarlett or si Brooklyn? Parang si Brooklyn yung malikot eh. Pero masaya naman siya lumabas. Pero normally, lack of oxygen yan. Nahirapan siya. Yung mga baby na na malikot sa tiyan, hyperactive siya doon. Di ba pag labas niya, pwede rin hyperactive siya. May Oo nga. pagkano. Ayaw nga niya matulog. Yes, hyperactive. Diyan pa lang sa tiyan eh. Hyper na siya eh. Yun ang Paglabas connection pa. ng pag-uusapan natin ngayon. Anong connection ng emosyon ni mo kay baby. So, Doc, yung mga sinasabi natin since it's World Children's Day today, yung mga kids na nakikita natin with special needs, may kinalaman po ba yung, may kinalaman din yung disposition ng mga nanay nila dun sa pagkakaroon nila ng special needs when they're born? Yung yung mga autism kasi 'di ba, kadalasan yung feelings palagi nun may hinuhold sila eh. Mayroon silang tinatago, parang hindi nila ma-express. Kaya isa yan sa sa autism. Okay. Nagpipigil, lagi siya nagpipigil. So, this was the So, mom. kaya tingnan mo yung mga autism, 'di ba? Hindi nila Hindi nila ma-express yung sarili ma-express nila. yung sarili So, it nila. could have been the mom It could have been the mom na suppressing emotions while they were pregnant. Yes, hindi lang sa neurodevelopmental kasi doon nakukuha yung emotion. Habang nagde-develop siya, sinusuppress mo yung feelings mo, ayaw mo magano, may problema ko, ayaw mo sabihin, nahiya ka or whatever, kinikim-kim mo. So, down the line, Doc, ganun din. How Ganun about din. the kids with ADHD, Meron attention kinalaman. deficit, hyperactivity disorder? Pero sa akin, yung sa dental kasi sa pinag-aralan ko as a stage specialist, yung ADHD, lack of oxygen siya, kaya sobrang likot niya. Yung parang reflex ng katawan niya, sobrang hyper siya. Kinukulang siya ng hangin sa loob. Bakit? Dahil ikaw halimbawa, laging nanggigigil, nagki-clench. So yung breathing mo, napipigil. O nag-snore ka. Snoring, kulang siya ng hangin sa loob. May deprivation ng oxygen sa brain niya. So, Kaya nagkakaroon siya ng yun yung nagiging cause. So, paano po maiiwasan, Doc? Or naiiwasan ba? Oo, para we can give our expectant mothers some tips. Simply, number 1, nutrition. Okay. Pangalawa, emosyon. Okay. Always be happy. Always kung be happy. maaari. Kung gusto maging happy yung baby, happy si mommy. Kasi kung happy si mommy, happy si baby. Dapat happy si daddy para happy si mommy. Happy Dapat din si daddy pinapahappy si mommy. Yun, di ba? Kasi Kasama minsan si din daddy, yun. siya nagbibigay ng stress Kasama kay din mommy. yun. Both. Para walang Pareho. Dapat, both together. parties have to be happy. To be happy. To expect the oncoming baby. How about hormonal imbalances, Doc? Meron Hindi naman din. natin yan maiwasan. Yes, hindi may iwasan. Pero ang nutrition pa rin. Pero basta ang emotion dapat alagaan talaga. Okay. Kasi emotion malaki Kasi effect. sometimes the hormonal imbalance will cause you to be depressed or to be miserable. Yan nga. Paano yun, Doc? Kaya ikaw nga magko-control. Alam mo na may hormonal imbalance ka, di ba?
You have to fight it. You have to Lang. fight. You have to think positive, Oo. wag negative. Wag kang patatalo kay hormonal imbalance. Tama. Actually, nakukuha nga Isipin- sa prayers yan eh. Isipin mo lang si Hormonal baby, imbalance, lahat dala-dala naman. mo si baby. Tama. Doon Be ka lang din happy. kakapit. Doon siya ka. Doon Meron tayo bang talaga. meron bang specific month na doon siya malakas? Halimbawa, pag 5 months na si baby, tapos yung nutrition or emotionally stress ka, mas doon siya malakas na baka makuha ni baby. Pwede makuha din talaga kasi Or- actually yung yung tawag dito yung maturation 12 year na eh. So strong na siya. Isipin mo yung ngipin strongest substance. 12 weeks. O 12 weeks tapos na. Tapos ang So, dapat start pa lang talaga, yun na. Kumbaga sa bahay, nagtayo ka ng bahay, tapos na yung foundation. Finishing ka na lang. Tama. Wala na yung kinakain mo na masustansya, bali wala na yun. Finish yung foundation. So, dapat before 12 weeks, mag-start ka na talaga, Ako no? yung crucial yung Maging actually, masaya. crucial yung first 3 months talaga, yung 12 weeks na yun. Crucial yan sa pregnancy. Karamihan hindi alam. Kakain ng mga, ng vitamins, pang 6 months na. Tama. Delayed yung yung application ng Oo. sa foundation. Kaya, nako, importante talaga kayong tumutok dito sa kada umaga. Tama. Biro mo. Kung hindi kayo nanood ngayon, hindi nyo alam yan. Tapos, additional, Doc, information for our expectant moms, or the moms who have already given birth, paano po nila malalaman kung merong special needs sa kanilang mga anak? Madali lang naman kasi ibang behavior eh. Like, halimbawa, autism. Yung hindi obvious. Ah, Kasi minsan, parang hindi po obvious, di ba? Hindi mo Until mapapansin later agad. on. ang mga baby, di ba? Normally yung baby, kala mo hindi, nagtitipto. Okay. Pag lagi siya nagtitipto, sign na yun na may autism ang Okay. Ang isa pa, alam ko, they cannot make eye contact. eye contact. Tsaka yung pag nainis, i-headbang sila. At tsaka twirling object. Pero lahat naman na nagkakaroon ng therapy, pwede mong mabago. Yung ADHD, sila, malikot patulog. But isn't that all babies? Oo Doc? nga. No. Doc. And paano Kasi mo malaman yung Malikot. overly likot sa... Umiikot siya sa bed. Pag tingin mo, nandun na siya banda. Tingin mo ulit, nandun na siya banda. Pag malikot patulog, So, early detection, pagtulog pa lang, nag-snore. Malakas mag-snore. dapat Kahit consult baby pa lang. agad. Oo, kasi bata pa lang, malakas na mag-snore. Actually, may mga 6 months na nag-snore na sila eh. Kaya apektado yung behavior nila. Pag nag-snore yung isang bata na maliit pa, behavioral problem na yan. Anong dapat nilang gawin, Doc? We Pag take them nakita to na the nila yun? pediatrician right away Oo, kasi for bakit nag-snore? screening. Ganun ba Screening. yun? Kaya lang, ang problema, walang dental screening. Okay, Kaya yun naman ang... kadalasan, yan ang Oo. missing link ng mga special, walang screening. Hindi nila alam na dental is mental and physical. Ayan, Doc. Connected. Para dun sa mga kada natin na hindi ka napanood the first time around, i-remind mo nga sila sa kahalagahan ng TMJ Health. Yes. Ang sa TMJ kanilang pa lang, ha? pangkabuuang Yes. health. Ang panga kasi, di ba, andyan ang TMJ, that is the strongest bone of the body. Imagine mo, strongest, andyan sa'yo. Tapos hindi mo inaalagaan ang ngipin mo. Oo. Tapos yung biggest nerve, sa buong ulo natin, nandyan din. Nakakonect sa Nakakonect spinal... na naman uli. Biggest, strongest, di ba? At saka the hardest, tatlong definition ng hardest substance of the body Yes. is your teeth. Oo. Paano nangyari na hindi pina-priority? Oo. Hindi binabaliwala. Dapat ang ngipin palagi, bata, matanda, dapat kompleto yan, walang kulang. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!